Buhay Santos, welcome sa atong tulungan. CFD Justice, Catholic Faith Defenders, defend against Satanism. Ang ating pag-isutan karon, unang hinungdan sa Protestantism. Ngayon ba, nga miabot o 49,000 ka mga tinuhuan nga sakop sa Protestantism, nga may protesta batok sa gingharian nga gitukod sa Diyos. O kining 49,000 ka mga Protestant religions, mikuha kini sa usa ka bilyon ka mga followers. Ang pangutan na mao, unsay unang hinungdan niya. It is a deception of the demon of rebellious pride. And take note, Lucifer is a demon of pride. Ngano kini nga nahigawas si Lucifer gikan sa gingharian sa Diyos, nga maunta siya right hand sa atong Ginoo. It's because of pride. God po. Nang unsa nga diay, kining demon of pride, unsa ba iyang dubukan? Nganong nga himong dautan si Lucifer, na himo siyang demon of pride. Unsa ba diay ang dubukan ni? Number 1, ihang gidayat nga kining demon of rebellious pride mo overpower kini. In other words, sigun sa gipadayan diha sa libro sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, ang dugukan ni demon of rebellious pride gapo mo upaw kini, mo labaw pa sa Diyos. That is rebellious pride. Mingon siya, I will ascend into heaven. I will exalt. I will sit. I will ascend above the heights. I will be like the Most High. Muupaw kini, mulapaw kini. Nining putuha karon, these 5 declarations of self-will, which are the 5 steps towards destruction, mao ni 5 ka mga andana nga mao'y mukumpak kining demon of rebellious pride. Ang purpose ni is to destroy the kingdom of God. Maugyod ang tumong ni gubon ang gingharian sa Diyos, the purpose of this demon of pride. And that is rebellious pride. The root cause nining tanan di mao ang kalbo o busa niini unsabay nahitabo. Sa dihang nagitungkod sa Diyos ang iyang gingharian in fulfillment of the prophecy of Prophet Daniel in chapter 2 verse 44, nga ang Diyos magtukod sa iyang gingharian ining kalibutan. Gituman ka na ni Jesus. Mateo 16, 18 ngadto sa 19. Apan unsa ba nahitabo? Because the demon of rebellious pride, Lucifer, want to destroy
this kingdom. Miwani nadaan si San Juan, the youngest apostle of Christ. In the book of 1 John, chapter 2, verse 18 to 19, unsabay gingon ni San Juan, "Dear children, this is the last hour." Mo kini ang katapusan mga panahon. As you have heard that Antichrist is coming. Ang Antikristo. So, kinsa ang musangka sa gingharian nga gitukod sa Diyos is Antichrist. Who protests against the kingdom of God is Antichrist. And even, take note, bisan pa o nagwali, nagda sa ngalan Kristo, bisan pa naghimo mga milagro in the name of Jesus, bisan pa nagtiling, nagmilagro ng ayo sa mga pasakit in the name of Jesus, still, if their purpose is to overthrow the kingdom of God, kung ang inang tumong mao ang pagbungkag sa gingharian sa Diyos, they are Antichrist. Duha ka biblical proof nini. Mateo 7, 21 nagtos 23. May pasidaan si San Mateo, dili tanan nagtawag sa ngalan Ginoo, Ginoo. Dili tanan. Kung dili katulama na tuman sa kabubuton sa Diyos. Umingon ang Diyos. Pahawag ka mo, huwag kong kailangan ninyo. Bisan pagkamunang ayo sa mga masakiton, higamit ang ngalan ni Jesus. Bisan pagkamunang milagro, higamit ang ngalan ni Jesus. You are Antichrist. Nga ba, nga Antichrist man, nga nag-iwali man sa ngalan ni Kristo, di ba sila nga nagwali sa ngalan ni Kristo, true Christ o nga ng Antichrist na? Gitubag ka na ni San Pablo sa 2 Corinto 11:4. Unsay gingon ni San Pablo, chapter 11, 2 Corinthians, chapter 11, verse 4. Kadtong niripildi batok sa gingharian sa Diyos, mga Antichrist, nga nagwali sila sa laing Jesus. What they are preaching is another Jesus, and not Jesus that are preached by the apostles. Ang ilang giwali bagong Jesus, laing Jesus. Dili ang Jesus nga maoy giwali sa simbahan, sa gingharian nga gitukod sa Diyos. It is another Jesus. Not another Jesus. They went out from the kingdom of God. They went out from the church founded by Christ. And their teachings are against the church teachings. Ang ilang gipanundo, sukwahe, supak, na sukwahe sa ipagtudlo ni Kristo o sa mga apostoles handed down by the Church of Fontes. Ikatulong pruiba. Si San Pablo may pamatuod din, Galacia 1:8. Sa iyang sulat na tos na Galacia 1, versikulo 8.
Bisan ang anghel sa langit manaog din sa kita o mamuwali nga sukuhi sa gipagtudlo ni Kristo sa mga apostoles, sukuhi sa gitudlo sa Church of Holiness as mandated pursuant to Matthew chapter 28 verse 19 to 20, Matthew 16 verse 18 to 19, sukuhi sa ipagtudlo sa mga apostoles. Ipatunglo kini. In other words, hindi tanan ng tawag Kristo, Kristo, through Christ. Mauni gitawag o deception, limbong. Nalimbungan ang 1 billion people worldwide. Nalimbungan under this Protestantism, gigamit kining gitawag o deception by the demon of rebellious pride. Busa ko ng budihay ex Lucifer, demon of rebellious pride. Mo'y bildi na gani, makisangka na batok sa giharian sa Diyos. Bisang gamiton nimo ang ngalan ni Kristo, it is deception. Limbong ka na. Ikaw pa na teksto. 2 Corinto 11:14. 11 gingon sa Pablo, 2 Corinto 11:14. Pagbantay ko, kay dunay limbong ni Satanas. 11 limbong ni Satanas, siya mismo makahimo ang sulod sa kahayag aron paglimbong sa katauhan. It is apparently correct, but actually wrong. Apparently correct. Yes. Nagwali ko ng Kristo. Nagwali ko ng Ginoo Kristo. So apparently correct. Pero limbong di ay igamit lang ang ngalan ni Kristo. Aron may salaan ka, datong ka outside from the kingdom founded by God. Datong ka. Hawasong ka gikan sa simbahan na gitupod ni Kristo. That is deception. Uminin tanan unsa may efekto kung hawason ang tao gikan niya ang gingharian, niya ang simbahan na gitupod sa Diyos. Unsay resulta niya. Outside of the church, there is no salvation. Nga naman, Kolosas 1:18. Unsay gingon ni San Pablo, Kolosas 1:18. Kita sakop sa mystical body of Christ. O kining mystical body of Christ, mauni ang lawas ni Kristo. O ang lawas ni Kristo is that church that Christ has founded. Mauni ang simbahan. Mauni ang dirian na iyang itukod. Nagkaroon, kay kita supposedly na isakupan by virtue of baptism, pinaagi sa munya, na isakong mata sa gingharian sa Diyos, sa simbahan na gitukod ni Kristo. Unsa may nagkaroon? Luwason ba? Yes. Efeso 5:23. Unsay gipasalig ni Kristo. Ingon nga ang simbahan, mao ang asawa o si Kristo mao ang ulo. Iyang luwason ang lawas na mao ang iyang asawa. Therefore, kung ang tao is outside na
gilimbungan na, mihawas na, gikan ni anang ginharian, nagkitukod sa Diyos. Gikan niya ang simbahan na mo'y mystical body of Christ. Kung hawas ka na, you are outside of the church. You are outside of the mystical body of Christ. And outside the church, there is no salvation. Unsa was outside ka. Example. This is the mystical body of Christ. Mauni ang ulo, si Kristo. Kini siya ang ulo si Kristo, kini ang lawas ni Kristo. Mystical body of Christ. Karon, ikaw di akay ni. Ang lawason ni Kristo nga mao ang ulo mo ang iyang mystical body. Iyahaning dadoon luwason. In other words, gikan ni Kristo as the head of the church, the head of the Christian kingdom. Ang iyang divine plan ipatuman ni ining church. Di kita kabain 2 Corintios 6:16. Ang divine will, langit nung plano, langit nung kabubuton, ipatuman ining lawas. Ang divine laws, kinahanglan ipatuman ining lawas. Karon, ang tao, limbungan, buot para dili makasunod ang divine plan, para dili makasunod ang divine will, para dili makasunod ang divine laws, para dili mapatuman ni ining maong lawas. Limbungan kining maong lawas. Limbungan ang mga sakop ni. Unsa ang paglimbong? Christ. As if ilaron, pakit-on sila nga kining ulo di ara direct ni gawas. Ilaron sila, lipat-lipaton sila, pero pagkuha na dira, spunghar man eh. Di aman ang tinuod. Nakuha? Dili man ni maukam. So maukam nila limbong nga di ay mao ni gitawag ni San Pablo sa 2 Corinto 11:4. Nagwali kabuuglaing Jesus, duha na ka Jesus. Ang tinuod nga Jesus kaning dili mabuwag sa simbahan. It cannot be detached from the church. Pero ni ay laing Jesus nga nahimong wuwo, walay lawas. Ug hain ba niini ang luwason? Ang luwason kining church mystical body nga dili mabuwag from Christ, who is the founder of His kingdom, who is the founder of the church. So kini siya limbo. So kung ang mga sakop ni mo balhin ini, mutingog ni dili ni mutingog nga fake. It is fake. Dili na mo ni distinction limbong. It's because of the demon of rebellious pride. Klaro. Kini. Nagkaroon, gipasigaan ba kita? Yes. Gipasigaan kita ni San Juan, dia sa 1 Juan 2:18 ngadto sa 19. Nga tunay ang Antichrist, unsay Antichrist, gikan diri mugawas ni o kini siya nga fake Jesus, grupo sa fake Jesus. Mao ni mga fake nga mga relihiyon nga midda sa ngalang Kristo. Unsay warning sa tanan nga mga apostoles. Nagwarning ang mga apostoles nga napate sa Acts of the Apostles chapter 7 verse 48. Nagwarning ang mga apostoles diha sa Acts buhat sa mga apostoles
chapter 17, verse 24, unsay giingon sa mga apostoles. Kining mga tinuhuan, kining mga relihiyon nga tinukod lamang sa tao, dili sama niini na fake, sama niini. Kini karon ka mga relihiyon, tinuhuan na tinukod lamang sa tao, God shall not dwell with them. Dili mo ba niini si Kristo, God shall not live with them. Ano? Faith, kamo, faith. Mauni warning ni San Pablo 2 Corinto 11:4, naghimo og laing Hesus outside of the church, outside from the kingdom of God. Mauna ka mo grupuhan, kung tayo-inoy mo ka mga grupo, gitawag na Antichrist. So, mo kini ipasyaon sa Ginoo ni San Juan. This is how we know it is the last hour. Unsay timailhan ng mga Antichrist kini. Mingon si San Juan, they went out from us. Unsay ipasabot? They went out from the church founded by God. Mipahawak sila. Ugon sa gingon ni San Juan, but they did not really belong to us. So kining mga tawhana na mipahawa, dili sakop dili gingharian sa Dios nga dili sakop, because sila nangulipon sa demon of rebellious pride, rebelde, bato sa gingharian sa Diyos tungkol sa garbo. Maunawa mo belong sa gingharian sa Diyos. The kingdom of God is a kingdom of humility founded by Christ. The origin of humility, purpose. For if they had belonged to us, kay kung kini sila kauban paunta ni ining gingharian sa Diyos, they would have remained with us. Kung kini sila dili pa ni Antichrist, kung kini sila kung tayo mil ka mga Protestant religions, wala pa maulipon sa niyang demon of rebellious pride. Rebelde mo rebelde. Sama ni Lucifer na marebelde sa gingharian ni Kristo Diyos. O sa ingon, isa Juan, they would have remained with us. Kauban mo ka. But their going showed that none of them belong to us. Kaya sila nirebelde, mipahawa sa gingharian sa Diyos, nagpaila na kinipon tayo nunimil ka mga nagkadayang mga protestanteng relihiyon, wala may sakop sa gingharian sa Diyos. O busa ang mga apostoles, diinggilate diha sa buhat sa mga apostoles, buhat 7:48, buhat 17:24, biniglaran nga kining mga relihiyon nga tinukod lamang sa tao, 49,000 ka mga Protestant religions, dili o dili mo yun si Kristo rin. Bidason si San Mateo 7:21, Petris, wala ako makaila ka ninyo. Pahawa ka mo. Bisa pag nagwali ka mo sa ngalan ni Jesus. Bisa naghimo mo mga milagro. Bisa nagpahawa mo datang Espiritu. Kapag wala ako makaila ka ninyo. Ano? Limbong ka na. Limbong. That is deception. O mingon si San Pablo, 2 Corinto 11:4, limbong kay nano nagamit mo laing Isus. Gihusok ninyo, mihawa mo, unya ka mo, mamiangkon nga Jesus,
nga ang tinuod nga Jesus dili maukan cannot be separated from the church. The true Jesus can never be separated from the church, can never be separated from the kingdom of God. 2 Korinto 11:4. Busa ka mo, mga fake. Mga fake mo. You are out. Sumok na ang pagpalaya. Unang ihundan ni inikaroon nga Protestantism mao kining gitawag og demon of religious pride. Demon. Og nunay warning nga ini si San Pablo na sa 1 Timoteo 3 versikulo 1 hangtod sa 11, warning against false teachings. Kay kining 49,000 ka mga Protestant religions naghimo kining mga false teachings, mga sayop nga mga panudlo o attacks against the kingdom founded by God. Mga putput. Mga itaw false prophets, false witnessing, supak sa kitudlo sa teaching of God. Number 2, warning, niya sa buhat sa mga apostoles, chapter 20, verse 30. Unsay dingon sa buhat sa mga apostoles, warning against deceptive teachings. Dunay warning mga sayop ng mga panudlo. Niinig karon, pero yung sa nila si Lucifer ba yan? Lucifer, kini si Satanas, John 8:44, mo'y founder, origin, amahan sa mga bakak. O kining bakak mo to es sa kamatuuran, read first time, balik-aron ang kamatuuran sama sa mo, Genesis chapter 3, verse 4 to 5, nag-iila, ginungan ang unang ang gilikanan, gipalitan niya. Muna ilat ang unang ang gilikanan. Kaya katuo sila na dinitimuon ang ingon ni Jesus sa Diyos na kung makaon ni kahoy matay ka mo, ibalitan ka na ni Satanas, dinitimuon, balitan. Sumauna ang deceptive teachings. Mauna sabi, ang mga sakop ni Satanas, bakit aron? Ang ilahang atakihon, ang ka-fully teachings, ilang bakit aron nga dili mao ang teachings sa ka-fully church o ang ilang teachings may sakto. Lalay mong tanan, hundreds of thousands of pastors. Time will come that all these deceptions shall come to an end. Eschatological, apologetic debates shall come to reality. John 8:32. Ang kamaturan watod kanako ngadto sa kagawasan. Mahuman, maputos ang inyong mga limbong kalibutan. We have a minimum of 100 debate propositions. Let us have a series of eschatological, apologetic debates, issue on issue. We have debate propositions. The Catholic faith defenders will defend the teachings of Christ instituted in the kingdom that He has founded. Ato bang kao revived by divine guidance ni agaran tanan ninyong mga atake against the teachings of Christ and the Church of Christ face to face for a series of
of eschatological apologetic debates. And the truth will set us free. John 8:32. Nining putuhan si San Lucas ni warning pagyo. Unsay ingon ni San Lucas chapter 11 verse 23. Kamu mga faith gabi-gabi mo Jesus pero nabigawas din mo nining ginahian na itukod sa Diyos nang wali mo galing Jesus. Jesus without church, that is faith in Jesus. Si San Lucas ngayon, Lucas 11 verse 23, warning against those who inject wrong teachings that destroy the Christ-founded church. Giwalingan kining mga klasiha na mabibindi me out from the Christ-founded church. O ang ilang tumuli mga pastors na mga batid punuhay sa mga bersikulo with the spirit of ingratitude. Walay paglingi sa kagahapon. Ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa parukunan. He who forgets the past is not worth for his future. Kini mga pinanggat ng mga pastors, batid, memorize kuluhay ang mga biblical text, pero wag nila tugar. Nga they cannot have any Bible without the Catholic Church. It is the Catholic Church na mawibigno niining bala ang kasulatan. Cardinal Pare mo nag-arrange sa chapter sa mga verses mo ikumpay niining several church councils. Santo Papa sa simbahan. Mo'y himo niining tanan pagupay libre Pope Damaso. Niining tanan, Bible is a product of the Catholic Church. And yet, sa pagka-ingrato, di ba himuksan niining karon ng mga faith? Di ba himuksan niining punuhay ng mga master sa Bible, pero di ay dito is ang kamaturan because of the demon of rebellious life. Mga rebelde, master buhay sa Kristo. And we invite you for a series of eschatological debates. And the truth will set us free. Ang katuran maligado nato sa kawasan. Si San Juan, Bibagning, John chapter 10 verse 1, warning against, o sa ikaw ni San Juan, against unauthorized religious leaders. So kining mga religious leaders nga may protesta bato nining gingharian sa Dios nga dili o dili ang Diyos ni malubag. Please, pastors worldwide, tugaran ninyo. In the book of Daniel, chapter 2, verse 44, walay gahong na makaagaw nining gahong naglihatag sa Diyos sa iyong kini mong ginharian, di mong simbahan na iyang gitukod, walay makablumpak ni imantin ninyo. Bisan nagtabang mo 49,000, kamong 49,000 ka-Protestant religions. Bisan mabuto 50,000 ka mga grupo o kamuntanan, mitabang pagkulaka, ni ginharian sa Diyos.
Prophet Daniel, chapter 2, verse 44, may pakailan nga dili umay makabunto ni hinggingarian sa Diyos. Instead, kinahingarian sa Diyos, mao'y walumpak sa tanang mga ginarian ni ining kalibutan. Mga 49,000 ka mga religious denominations, paminaw ka that even this kingdom of God, the church that Christ has founded, iyang gintuto, gibungkag ang Roman Empire. Napunto, iiling harian, iiling siwahan na ito sa Diyos. Napunto ang Roman Empire. Napunto ang Roman Empire na puno sa tanang mga gahong financial, military, o pampa. Ikaw ba ba? Born again? Ikaw ba ba? Jehovah's Witness? Ikaw ba ba? Iglesia ni Cristo? Ikaw ba ba? Mormons? Ikaw ba ba? Unsa 4,000 mo? Nagtabang mo? Do not trust. Ayaw ignore ang kilipadela ni Propeta Daniel. Kinigiharian ang itungkol sa Diyos. Dili o dili malumpag. Kung dili mo'y malumpag sa kanang mga niharian ng kalimutan. And St. Paul clarified in 1 Corinthians chapter 15, verse 24 to 25, mingon si San Pablo, all religious and political authorities shall come to an end. Hindi masakot nga tanan na mga religion sa kalibutan nga mga fake tungod kay follow sa demon of rebellious pride. Mga fake and sunod ni Lucifer. Outside the kingdom, unsay siya come to an end. Ginasunan kini ni Propeta Malakias, chapter 4, verse 1 to 3. Unsay ingon ni Propeta Malakias, in the last days, sa katapusang palit sa kasaysayan sa kalibutan. Ngayon, umiga, meaning, mauni pagbungkag sa sinful structures. Mauni pagbungkag ni ini karong sinful social structures that we have back. Mauni ipadayag sa Chikat Plenary Council of the Philippines. O kiniki pamatudan ni San Juan, Revelation chapter 20, verse 1 to 3. Unsay ingon ni San Juan, chapter 20, verse 1 to 3, gapuso na si Satanas. Ang iyang mga limbong ni kalibutan, gapuso na. O si San Pablo ingon, diha sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, all these deceptions, religious deceptions, political deceptions, will be brought to an end. Matapos na. Ubusan ni ining tanan, mao kini ang gipatudan ni San Lucas 17, versikulo 1 ngadto sa 3, nga kini mga religious leaders na mga deceptive, mga limpong, mao ni nag-cause, mao ni hinungdan sa diversions and sinfulness, disobedience. Kini sila nga nahimo og laing Jesus. Kini sila nga nagwali sa ngalan ni Kristo nilimbungan ang gigarian sa Diyos. Gilipat ang atong mga kaigsunan, mauni mga tawhana. Nalimbong, gihawas ang mga sakop sa gigarian sa Diyos. Para ang mga followers ni mo disobey, musupak,
moripindi pato sa ginagawa sa Diyos. O pusa, kinigisumahis, gilantog pagkaasoy sa Mateo, chapter 15, verse 14. O sa ingon ni San Mateo, kining mga miripindi tungod sa demon of pride, kining miripindi bato sa ginagawa sa Diyos, kung ito ay kinig, mauni mga buta na nagagag sa ating buta. Ngayon na buta ni tungkol kagibutaan sa demon of pride, wala makakita sa kamaturan. Kining gabo makakabuta sa tao. Kining gabo hakog sa taong makabuta sa tao. Di makakita sa kamaturan. Tabunan nila ang ilang kaisipan. Tabunan. Di maminaw. Tubunan sa tabunan. We pray for humility. Religion 3 verse 20, I knock over. Natuktok ako sa unahan. Buksi ang inyong unahan. Buksi ang inyong kasing-kasing. Do not enslave yourselves by the demon of pride. Niling putuha karon. O sabi mo po, kay kung kining buta, na buta tungkol sa demon of pride, mag-agap ni sa laking buta, ang resulta, kamuha mga hulog sa kanal. Umawin nito po, 1 billion ka mga Protestants na hulog sa kanal outside of the kingdom of God. Ubusa ka naman sa kanito in summary niya. Ang summary, ang gabo, mga ka na o limbong decisions. So, Isaiah chapter 14, verse 12 to 14, demon of pride, Lucifer. Mga ka na niya ang decisions limbong. O maugili, ingon ni San Pablo, Efeso 6, G's niya to sa 12. O kinilimbong, mga nakana o disobedience, pagsupak sa plano, kabubuton o balakot sa Diyos. Sama sa kaya po sa unang nagdidikanan, Genesis chapter 3, verse 5 to 6. O gining disobedience, mga nakanaog sala. Ang sala, duha kalasi. Sala sa pagbuhat, sa liangay ng buhaton, sin of commission, o sala sa dili pagbuhat sa angay ng buhaton, sin of commission. Santiago, James, chapter 4, verse 17. Karon, unsa ba'y effect sa sala? Ang sala manganak o kamatayon. Ning punutuba karon, Roma 5:12. Sa atod na pagkasulti, kining gampo, gigamit ang religious revolution. Gigamit ang relihiyon, ang garbo, manganak sa kamatayon. Mauni ang ihimo ni Lucifer. And they know the highest form of deception in this world is religious deception. Pinakagrabe ng paglanggaw din ang sa religions. This is the highest form of deception. Because Lucifer is spirit. Lucifer is a demon of pride o kinasya na naglublog sa spiritual religious deception. Buntugon ta, hindi maong demon of pride.
Catholic faith defenders defend against Satanism. Do all sanctifications, see if the dastas o niining tanan mo resulta kini sa kabayo. Unsa bilagan ini? Inig kamatay sa tao. Niya ang pagpamilya. Niya. Unsay mahitabo? Kung inig kamatay na sa tao, ang mahitabo ni ini, the strongest militant butan, modern hirot kini, worms kini makot. The worms are the strongest in this planet Earth. Niya. We have the view of death through the lens of science. Niya. One day, on a 3 days to 6 days, on September, upon their arrival, scorpions and other insects begin consuming the flesh. Tulo ka adlaw ngadto sa unong ka adlaw. 9 days to 15 days. Ang buhok, ang mga kuko, ang kinimitanan, mga tunaw na, mga papas na. Pagka 60 days, ang lawas, nginimitanan, ikonsumo na for 60 days. The words, kunin mo tabang nilo. So, una unta, na kundili ang hinungdan nga nung mamatay ang tao. Tungod sa diwan of pride. Si Lucifer makigulong sa tao. Lahit si Lucifer kay walay lawas. Subas sa tanay mo sa impyerno na walay pagkatapos. Ang tao, dunay lawas, dunay kalag. Gawas na sakiton ang kalag, away kamatayo. Ang lawas na duda, mabalinaw ka. Sakiton nito sa impyerno na walay pagkatapos. Niilintanan, atong ihangyo ang tanang mga pastors. Straight to the point. Pagklaro mo sa inyong mga kaganan. Kung ang inyong specialization about the Bible at ang debate na tutuon about the Bible. Kung ang inyong specialization about si Kristo ni Diyos, dirako in one proposition. Kung ang inyong specialization, walay purgatorio, sige, barugin ninyo na walay purgatorio. Kung ang inyong specialization, dili bunyaga ang bata, sige, barug mo. Kung ang inyong specialization sa Padora, ang day of rest, sige, barug mo diya. Kini mo pagpagniini karon ng mga false teachings, barugan kini sa Catholic faith defenders. Dili ang wag makasabot, mo'y magpasabot sa nakasabot. Kung dili ang wag makasabot, mo'y pasaton sa nakasabot. Ang nakasabot mo ang teaching authority. This is the teaching authority of the church. Pinagi sa catechism of the Catholic Church. And the Catholic faith defenders are the lawyers of the church. And so it is the obligation of the Catholic faith defenders to defend the kingdom of God. Sa pupupos,
And so we will invite all the pastors, mga followers, ni 49,000 ka mga Protestant religions, come attend the Apologetic Seminar, Church Defense Seminar. Pag-iumon pagka-Domingo sa Kwasi, dahil sa Kalinaw Church, sa Kwasi, Locon, Bohol, Philippines. Magsugod kini sa July 27, magsugod sa alas 2 hangtod sa alas 5. 2 ka oras na lecture o sa ka oras na open forum. Matag Domingo kini. Hangtod na sa October 2. So, 3 na Domingo, July 27 hangtod sa October 2. Kini uso sa Pangulo sa Holy Faith Leaders, pinaagi ni Reverend Father Darwin Gitgano o sa mga presidente, former presidents sa Holy Faith Leaders o ubang pang mga speakers and debaters. O diyan, doon na yung forum na sa oras. So, friendly questions, clarifications. Ini putuba sa atong pagpapos, kita lusot sa Diyos. Ang Diyos manangin kanalo, Santos, 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 Fiat.